Sa kanyang paglalakad para makahanap ng bagong pwesto ay napatingin ang mata ni Jared sa may sulok dahil sa isang simple at kakaibang babae na naroon. Napatingin sa kanya mga mata ang dalaga at ito ang naging dahilan para magtama ang kanilang paningin na para bang tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Sa paningin ni Jared ay natataglay na kakaibang ganda ang dalaga kumpara sa unang babae na lumapit sa kanya. Noong nakalapit na ito sa dalaga na may kasamang pagngiti. Hi, nag-isa ka lang ba dito? Obvious ba? May nakita ka bang kasama ko? O baka naman may nakita ka na hindi ko nakikita? Hindi inasahan ni Jared na ganito sumagot ang dalaga pero sa facial expression nito ay mas lalo siyang gumaganda. I'm Jared. Pwede ba akong tumabi sa'yo? Nagpakita naman ng pagsang-ayon ang dalaga. I'm Lorraine. Nice to meet you, Jared. Samantalang sa unang pagkakataon, hindi naman may paliwanag ng dalaga ang kanyang naramdaman dahil hindi makakaila na gwapo ang lalaki na sa kanyang harapan ngayon at medyo kinakabahan ito habang nakaharap ang binata. Mukhang bago ka lamang dito, Jared ah. Oo, galing kasi ako sa syudad eh. At binisita ko lamang kapatid ko dito sa lugar nyo. Mukhang natagpuan na yata ni Lorraine ang kanyang hinihintay. Palagi kasi ang dalaga na sa bar. Nagbakasakaling makahanap ng totoong forever. Lagi kasi itong kinukulit ng kanyang ama na kailan ito magkaasawa dahil sa 28 taong gulang na ito. Inaamin ni Lorraine na marami na ring naniligaw sa kanya pero isa sa kanila ay wala siyang nagustuhan. O baka inisip mo dyan na isa ako sa babaeng bayaran. Nagkakamali ka. Nandito lamang ako para mag-enjoy sa sarili ko. Hindi ko naman naisip ang mga bagay na yun. Nahalata ko naman na ibang kasuotan mo sa kanila na mas maayos. Hindi katulad ng babae na unang lumapit sa akin. Yung babae na kapula ba? Nako, hindi naman sa panghusga dahil yun naman talaga ang trabaho nila dito. Pero marami na siyang nabiktima dito lalo na yung mga matandang mayaman. Paliwanag naman ni Lorraine sa binata ngunit nakatitig lamang sa kanya si Jared. Mr. Jared, may dumi ba sa mukha ko? Wala naman Lorraine. Hindi ko alam pero parang matagal na tayong magkaibigan dahil maagaan ang loob ko sa'yo. Nabanggit mo sa akin kanina na may kapatid ka dito pero nasaan siya? Baka hindi mo kasama. O baka naman narito ka dahil broken hearted ka. Alam mo, nandito ako para magpalamig din. Hindi sa babae, kundi sa company problem namin. Masyado na kasi ako na stress. I need some place na mag-enjoy ako kahit minsan. Nako Mr. Jared, okay lang naman dito pero mag-ingat kayo. Tuso rin ang mga babae dito. Maraming salamat sa paalala mo Lorraine. Mas naging magaan at komportable ang dalawa habang nag-uusap ang mga ito. Kaya naman ay napasarap ang kanilang inuman. Namumula ang pisngin ni Lorraine. Nagpapahiwatig na ito na natamaan siya ng alak. Nako pasensya ka na Lorraine. Dahil napaganda yata ang usapan natin at mukhang lasing ka na yata ah. Sunduin ka ba dito ng boyfriend mo? Ako boyfriend? Ano ka ba? Wala akong boyfriend. Huwag kang mag-alala dahil magpapakuha ko sa sundo ko. Di pag hindi mo na kaya ay may sasakyan naman sa labas. Pwede kitang ihatid sa inyo. Ngunit hindi alam ni Jared na sobrang lasing na pala itong si Lorraine. Kaya sa isang liglap ay bigla itong nakatulog. Hindi alam ni Jared ang gagawin. Hindi naman ito sinabi ang kanilang address. Wala rin siyang tiwala sa bar kung sakaling iwan niya dito ang dalaga dahil maraming mga mata ang nagmamasid sa kanya. Walang ibang naisip ng binata kundi doon na lamang sa kanyang rentahan na kwarto. Magpahinga ang dalaga at tatabi na lamang ito kay Kuya Hermie sa pagtulog. Hindi na nga napansin ng dalaga na binuhat siya nitong si Jared at sinakay sa kanyang sasakyan. Mabilis na pinatakbo ni Jared ang sasakyan dahil madaling araw na rin at walang traffic. Walang sasakyan ang nasa paligid nito. Ilang minuto pa ang nakalipas ay nakarating na sila sa hotel kung saan sila ay nag-stay ni Kuya Hermie. Binuhat niya na lamang ang dalaga dahil kaya naman niya itong buhatin. Sanay na rin ito na minsan ay mag-workout siya sa isang gym. Nakasakay na sila sa elevator pero wala pa rin ulirat ang dalaga. Napatingin ang binata sa labi nito at halatang kahit kailan ay hindi pa ito nahalikan. Nakarating na sila sa 5th floor. Hindi niya alam mo na ginising itong si Kuya Hermie sa kabilang kwarto. Pagbukas niya ng pinto ay agad niya itong nilapag ng dahan-dahan sa malambot na kama. Akma na itong lalabas sa kwarto ngunit bigla siyang hinila ng babae at na-outbalance ito. Kaya naman ay napasubsob ito sa harapan ng dalaga. Dahilan para malikan ito ang mapulang labi.
Gusto himang umalis ni Jared dahil lasing na nga ang babae, pero habang tumatagal ay nag-iba na rin ang kanyang pakiramdam dahil doon ay hindi niya na mapigilan ang bugso ng damdamin. Dahil sa gabing iyon ay may nangyari na nga sa kanilang dalawa na hindi niya malilimutan. Hindi niya alam kung anong magiging bunga nito, magalit pa sa kanya ang babaeng nakasama nito sa gabing iyon sa unang pagkakataon. Dahil sa sobrang pagod, nilang dalawa ay nakatulog na rin ang binata sa tabi nitong si Lorraine. Pumulat ng kanyang mata kinaumagahan ay wala na roon ang babae. Hindi man lang nito napansin ang pag-alis ng dalaga sa kwarto. Napahawak si Jared sa kanyang ulo dahil sa ininom nitong alak kagabi. Bumangon ang binata sa kama. Napansin nito ang ilang patak ng dugo ng sahig. Napagtanto ni Jared na galing ito sa dalaga at sa kanyang pananaw ay siya ang nakauna dito. Matapos siyang maligo ay nagtungo na ito sa kwarto ni Kuya Hermie. Kuya Hermie, tara na. Sa baba na kumain ng breakfast. Nako sir, kanina pa kita kinakatok pero medyo maganda yata ang tulog mo. Kuya, wala ka bang napansin kagabi? Wala naman sir. Napasarap din kasi ang tulog ko dahil sa unang pagkakataon na makahiga ako sa malambot na kama. O siya, tara na, kumain na tayo. Kailangan mo nang ilihim ni Jared ang nangyari kagabi sa kanilang dalawa, pero ganun pa man ay nag-alala ito sa naging sitwasyon ng babae. Senyorita, nakanda na po ang pagkain niyo. Biglang napabalikwas ang dalaga. Akala nito ay panaginip lamang ang lahat. Pero naalala nito na umalis pala ito kagabi at nagtungo sa bar para naman ay mag-enjoy. Pero hindi niya inaasahan na ganun ang nangyari dahil sa kanyang kalasingan. Sige yaya, susunod na ako. Bumangon itong si Lorraine pero hindi niya maigalaw ang kanyang katawan dahil sa hangover. Pinilit na naman ng dalaga na makatayo at nagtungo muna ito sa comfort room para maligo kahit paano ay nabawasan ang pananikip nito. Dad, good morning. Iha, anong oras ka ba nakauwi kagabi? Nag-alala na ako sa iyo, baka kumapano ka. Sabi ko naman sa iyo na riyan naman si Harold na laging nagparamdam sa iyo anak. Pero hindi naman kita pipilitin eh. Dad, maraming salamat sa pag-unawa mo. Alam ko dad na sa ngayon mabuti ang trato sa akin ni Harold. Marami akong narinig balita dad na isa siyang babaero kaya hindi siya makapasa sa akin. Pero huwag kang maalala dad. May nahanap na ako. He is also a handsome guy at gusto kong makilala ko siya ng lubos. Ang totoo, nagharap kami at nagkausap kagabi. Kaya nga lang taga-city siya dad, si Mr. Jared. Nako Lorraine, city boy? Ewan ko ha, pero sana anak piliin mo naman yung taong mahal mo at mahal ka niya. Salamat dad. Matapos nilang kumain, umalis na ang kanyang daddy patungo sa trabaho. Samantalang makalipas ng ilang araw, lagi pupunta si Jared sa bar kung saan niya nakilala itong si Lorraine. Pero sa kasamaang palad ay hindi niya ito nakita pang muli. Robbie, kailangan ko nang bumalik sa syudad para tapusin yung dapat ayusin doon. Okay Kuya Jared, maraming salamat dahil dinalaw mo ko dito. Sa oras na iyon, umalis na ang dalawa. Gusto pa sana nitong makita at makausap si Lorraine pero mukhang hindi na sang-ayon ang panahon. Habang kasalukuyan silang bumabiyahe, may tumawag sa kanya sa phone. Ang kanyang sekretary na noon ay nagpaalam na sa kanya na mag-resign na ito. Denise, wag mo naman sanang gawin to sa akin. Kailangan ko ng empleyado na katulad mo. Hindi ka ba nag-alala na babagsak ang panya ko? Malaki naman ang natulong ko sa inyo, hindi ba? Pasensya na Sir Jared pero masyado rin ako na-stress lalo na wala ka dito na ilang araw. Ako ang laging napapagalitan ng mga investors. Sige Denise, umalis ka. Pero itong tandaan mo na ako ang tumulong sa iyo, sa pamilya mo. Kapag umalis ka na, hindi ka makabalik pa. Biglang binaba ni Denise ang tawag. Ano kaya ang mangyayari sa kumpanya ni Jared ngayong wala na siyang kaagapay sa kumpanya? Tuluyan na kaya itong bumagsak at may pagbili ang lahat na mayroon sa kanya? Kaya mga kaibigan, atin pong abangan ang susunod na eksena